habang sumisigaw ako sa sakit ng panganganak sa charity ward. Abala naman sa pagbubukas ng mamahaling champagne, si Victor sa loob ng isang private suite para sa babaeng tunay niyang mahal. Ibinenta niya ang huling alaala ng aking ina, ang kanyang antigong singsing, upang ibili ng kumikinang na kwintas para sa leeg ni Maribel. Walang awa, walang hiya. Tinapon nila ako sa gitna ng bagyo na parang basurang malansa. Pero hindi nila alam, sa gabing iyon, kasabay ng unang uha ng aking anak, namatay si Althea na tanga. At mula sa kanyang abo, ipinanganak ang isang inang handang sunugin ang buong mundo para lang protektahan ang kanyang dugo't laman. Ang mga pader ng ospital ay tila manipis na papel lamang dahil rinig na rinig ko ang bawat salitang binibitawan nila sa labas ng pinto. Nakaupo ako sa malamig na wheelchair habang ang bawat kalamnan sa aking tiyan ay naninigas sa sakit ng labor pains. Hawak-hawak ko ng mahigpit ang maliit na agimat na binigay sa akin ni Lola. Ang tanging bagay na pinanghahawakan ko para sa kaligtasan ni Victor. Pero ang narinig ko ay hindi pag-aalala, kundi ang pamilyar na halakhak ng aking biyenan, si Doña Estrella. Narinig ko ang kanyang boses na puno ng pangungutya habang tinatanong niya si Victor kung sigurado ba itong napirmahan ko na ang deed of donation. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang sumagot si Victor, ang asawang pinag-alayan ko ng bawat sandali ng aking buhay. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag mag-alala dahil akala ko raw ay insurance papers lang ang aking pinirmahan kanina habang namimilipit ako sa sakit. Ang lupang ipinamana sa akin ni tatay, ang tanging yaman na meron ako para sa magiging anak namin, ay nakuha na nila ng walang kahirap-hirap. Gusto kong sumigaw, gusto kong buksan ang pinto at kumprontahin sila, pero tila may sariling isip ang aking katawan. Muli na namang humilab ang aking tiyan, isang sakit na tila humihila sa aking kaluluwa pababa. Napayuko na lamang ako habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa aking nanginginig na mga kamay. Sa halip na ang mainit na palad ng aking asawa ang humahaplos sa aking likod, ang tanging karamay ko ay ang malamig na hangin ng aircon sa hallway. Ito pala ang kapalit ng aking pagiging masunurin. Ito pala ang halaga ng aking katahimikan. Ilang oras ang lumipas na parang walang katapusan. Ipinanganak ko si Ayla sa isang masikip na charity ward kung saan ang amoy ng alkohol at pawis ng ibang mga pasyente ay humahalo sa hangin. Walang Victor na dumating, walang bulaklak, walang halik sa noo. Ang tanging sumalubong sa paglabas ng aking anak ay ang mapanghusgang tingin ng mga nurse na nagtataka kung nasaan ang ama ng bata. Nang imulat ko ang aking mga mata mula sa pagkahapo, nakita ko si Doña Estrella na nakatayo sa paanan ng aking kama. Hindi siya nakatingin sa sanggol na natutulog sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, matalim at walang bahid ng awa. Inihagis niya sa aking dibdib ang isang sobrang kulay kayumanggi. Hindi na niya pinaligoy-ligoy pa ang kanyang sadya. Sinabi niyang hindi dugo ng mga Althea ang nananalaytay sa batang iyan at wala silang balak na buhayin ang anak ng iba. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumatarak sa aking puso na hindi pa nga nakakabangon mula sa panganganak. Pinilit kong magsalita. Pinilit kong ipagtanggol ang aking dangal, pero tuyo ang aking lalamunan. Ang tanging nagawa ko ay anginig na abutin ang aking cellphone para tawagan si Victor, para sabihin sa kanyang ina na nagkakamali ito. Ngunit ang bumungad sa akin sa screen ay isang notification mula sa bangko. Ang joint account namin, ang ipon na inilaan ko para sa gatas at bakuna ni Isla, ay wala ng laman. Zero balance. Kinuha niya ang lahat. Hindi lang lupa, hindi lang dangal, kundi pati ang kinabukasan ng aming anak ay ninakaw niya bago pa man ito magsimula. Hindi na ako nakapag-isip pa ng hilahin ng guard ang aking mga gamit palabas. Sinabi ni Doña Estrella na discharge na ako at hindi sila magbabayad ng kahit isang sentimo
para sa pananatili ko doon. Sa pilitan akong pinatayo, kahit pa umiikot ang aking paningin at mahapdi ang bawat hakbang. Binalot ko si Aisla ng manipis na kumot na dala ko. Ang tanging proteksyon niya sa mundong ito na tila nagkakaisang saktan kami. Bumukas ang automatic glass door ng ospital at sinalubong kami ng malakas na hangin at ulan. May bagyo daw sabi sa balita. Pero mas malakas ang bagyo sa loob ng aking dibdib. Wala akong payong. Wala akong pera para sa taxi. Nakatayo lang ako sa gilid ng kalsada, niyayakap ang aking anak gamit ang sarili kong katawan upang hindi siya mabasa. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay tila karayom na tumutusok, pero hindi ko ito ininda. Ang mahalaga ay manatiling tuyo si Isla. Sa gitna ng dilim at buhos ng ulan, isang pamilyar na sasakyan ang dumaan sa aming harapan. Ang itim na SUV ni Victor. Nakita ko sila sa loob dahil sa liwanag ng ilaw sa kalsada. Nakita ko si Victor na nagmamaneho at sa tabi niya ay si Maribel na nakasandal sa kanyang balikat, tumatawa habang kumakain ng chocolates. Dumaan ang sasakyan sa isang malalim na lubak na puno ng putik. Ang maruming tubig ay tumalsik sa amin. Basang-basa ang aking bestida at naramdaman ko ang lamig na tumagos hanggang sa buto. Pero hindi huminto ang sasakyan, ni hindi sila lumingon. Ang pulang ilaw ng likod ng sasakyan ay unti-unting lumabo sa dilim hanggang sa mawala na ito ng tuluyan. Tiningnan ko ang aking anak. Nanginginig na ang kanyang maliliit na labi sa ginaw. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At sa gabing ito, habang ang mundo ay natutulog ng mahimbing, tinatanong ko ang aking sarili, mabubuhay pa kaya ang anak ko hanggang bukas? 3 taon na ang nakalilipas, ngunit ang pait ng gabing iyon ay nananatili pa rin sa aking lalamunan. Mula nang itapon ako ni Victor at ng kanyang ina sa gitna ng bagyo, tila ba kasamang namatay ng aking puso, ang aking panlasa. Ito ang aking lihim na sumpa. Para sa isang kusinera, ang pagkawala ng panlasa ay katumbas ng pagputol sa kanyang mga kamay. Ang asukal ay lasang buhangin, ang asin ay parang abo, at ang pinakamasarap na lechon ay para lamang akong ngumunguya ng goma. Ang mundo ko ay naging walang kulay, walang lasa, at walang saysay, maliban sa isang rason, ang aking anak na si Isla. Kasalukuyan akong nakaupo sa isang maliit na bangkito sa likod ng karinderya ni Aling Tessie, isang sikat, ngunit dugyot na kainan, sa gilid ng palengke ng Bicol. Ang bundok ng mga maruruming plato sa aking harapan ay tila walang katapusan. Kumikirot ang aking likod at namamanhid na ang aking mga daliri sa babad na tubig at matapang na sabon, ngunit hindi ako pwedeng huminto. Ang bawat minutong pahinga ay may kapalit na bulyaw at bawas sa aking kakarampot na sahod. Sa isang sulok malapit sa mga sako ng uling, nakaupo si Aisla. 3 taong gulang na siya, payat, at may suot na damit na kupas na ang kulay mula sa paulit-ulit na paglalaba. Pinagmamasdan ko siya habang maingat niyang binubuksan ang isang pakete ng biskwit, ang tangi naming hapunan ngayong gabi. Nakadurog ng puso na makita kung paano niya tipirin ang bawat kagat. Tila ba natatakot siyang maubos ito agad. Napansin niyang nakatingin ako. Agad siyang ngumiti. Isang ngiting kasing liwanag ng araw na hindi ko na nararamdaman. Hinati niya ang huling piraso ng biskwit at iniabot sa akin ang mas malaking parte. Sinabi niya sa kanyang malambing na boses na kumain na rin ako dahil alam niyang pagod ako. Halos madurog ang puso ko sa tagpong yon. Kumukulo ang tiyan ko sa gutom, nanginginig ang aking tuhod sa pagod. Pero umiling ako. Nagsinungaling ako sa kanya at sinabing busog pa ako. Kahit na ang totoo ay tubig lang ang laman ng aking sikmura buong araw. Kinuha ko ang kamay niya at ibinalik ang biskwit sa kanyang bibig, habang pilit na pinipigil ang luhang nagbabadyang pumatak sa tubig na pinaghuhugasan ko. Maya-maya ay dumating si Aling Tessie, ang may-ari ng karinderya, na ang bunganga ay mas maingay pa sa mga nag-aaway na pusa sa bubungan.
Pasigaw niyang iniutos na lutuin ko raw ang mga natirang dahon ng gabi dahil sayang kung itatapon. Wala na raw ang regular na kusinera at ako na lang ang inaasahan niyang gumawa ng paraan. Wala akong nagawa, kundi sumunod. Pumunta ako sa maliit na kusina na puno ng usok at mantika. Sa harap ng kawali, ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko man malasa ang pagkain, hindi naman nawala ang aking pangamoy at ang mga alaala ng aking ama. Ang pagluluto ay naging sayaw ng aking gunita. Inalala ko kung paano itinuro sa akin ni tatay ang tamang timplang laing. Inamoy ko ang gata hanggang sa matantya ko ang tamang tamis nito. Dinama ko ang init ng sili sa pamamagitan ng singaw nito sa hangin. Bawat halo ko sa kawali ay may kasamang dasal at hinanakit. Iniluto ko ang ulam na yon hindi gamit ang dila, kundi gamit ang puso kong puno ng sugat. Nang ihain ang laing sa istante, agad itong pinagkaguluhan ng mga trabahador sa palengke. Ngunit may isang lalaki na naiiba sa lahat. Nakaupo siya sa pinakadulong mesa, suot ang isang simpleng linen na polo na halatang hindi bagay sa dumi ng paligid. Siya si Tomas. Hindi siya kumakain ng padalos-dalos gaya ng iba. Tinitigan muna niya ang pagkain, inamoy, at dahan-dahang sumubo. Mula sa kinatatayuan ko sa lababo, pinanood ko ang kanyang reaksyon. Tumigil siya sa pagnguya. Ibinaba niya ang kutsara at tumingin sa kawalan. Tila ba may naalala siyang isang malungkot na nakaraan. Kinabahan ako. Baka hindi masarap. Baka mapagalitan ako ni Aling Tessie. Baka mawalan ako ng trabaho at hindi ko na mapakain si Isla bukas. Tinawag ni Tomas si Aling Tessie. Nakita kong itinuro ako ng matanda. Lumapit sa akin ang lalaki habang pinupunasan ko ang aking basang mga kamay sa aking maruming apron. Ang kanyang mga mata ay malalim at seryoso. Parang nakikita niya ang bawat peklat na itinatago ko. Inakala ko na pupurihin niya ang lasa o di kaya ay magrereklamo sa anghang. Pero ang sinabi niya ay nagpatindig ng aking balahibo at nagpatigil ng aking paghinga. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at nagtanong sa boses na mababa ngunit puno ng bigat. Tinanong niya kung ako ba ang nagluto niyon. Nang tumango ako ng marahan, binitawan niya ang mga salitang tumagos sa aking kaluluwa. Sinabi niya na ang pagkaing iyon ay may lasa ng matinding kalungkutan, isang lasa ng pangungulila na hindi kayang takpan ng gata o sili. At pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na yumanig sa aking mundo. Gusto ko ba raw ibenta ang kalungkutan ko? O gusto kong bawiin ang buhay na ninakaw sa akin? Hindi naging madali ang paglipas ng 2 taon. Kung inaakala ng iba na ang pagbangon ay parang sa mga kwentong pambata na isang kumpas lang ng wand ay maayos na ang lahat. Nagkakamali sila. Ang pagbangon ay isang mabagal at masakit na proseso ng pagbabalat. Tila ba tinatanggal ko ang lumang balat ng isang Althea na mahina upang lumabas ang bago. Mas matigas, mas matapang, at hindi na tinatablan ng pait ng nakaraan. Si Tomas ang naging gabay ko sa apoy na ito. Hindi niya ako binigyan ng pera para lang gastusin. Binigyan niya ako ng hamon. Dinala niya ako sa kanyang farm sa Tagaytay, malayo sa ingay ng palengke at sa amoy ng estero. Doon, sa gitna ng mga taniman ng organic herbs at gulay, tinuruan niya akong muli. Hindi kung paano magluto, dahil alam niyang nasa dugo ko na yon, kundi kung paano pahalagahan ang sarili ko. Madalas niyang sabihin sa akin noon, sa tuwing yumuyuko ako bilang tanda ng nakasanayang pagpapakumbaba, na ang isang reyna ng kusina ay hindi dapat yumuyuko kaninuman. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing pataba sa tuyo kong kaluluwa. Ngayon, nakatayo ako sa gitna ng isla, ang aking exclusive restaurant na nakatago sa isang pribadong hardin sa Tagaytay. Wala kaming karatula sa labas. Ang tanging paraan para makakain dito ay sa pamamagitan ng rekomendasyon at reservation.
na inaabot ng 3 buwan. Ang dating amoy ng sabon panlaba at mantika sa aking balat ay napalitan na ng amoy ng mamahaling truffle oil at fresh rosemary. Suot ko ang aking malinis at puting chef's uniform na walang bahid ng dumi o gusot. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin ng opisina. Wala na ang babaeng nanginginig sa ulan. Ang nakikita ko ay si Madam A, ang misteryosang chef na hinahabol-habol ng mga mayayaman sa Maynila. Malamig ang aking mga mata, kasing lamig ng bakal na kutsilyong hawak ko. Ngunit sa loob nito ay may nagbabagang apoy na handang tumupok. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, alam kong unti-unti nang natutupok ang pamilya Almonte sa sarili nilang impyerno. Nabalitaan ko mula sa mga supplier at sa mga chismis sa business circle ang tungkol sa pagbagsak ng kanilang imperyo. Sa mansyon ng mga Almonte, na dati ay tila palasyo sa aking paningin, ngayon ay nagahari ang sigalot. Na-imagine ko ang boses ni Victor na umaalingaw sa kanilang malawak na sala, hindi dahil sa tawa, kundi dahil sa galit. Siguro ay hawak niya ang mga bill ng credit card na puno ng luho ni Maribel, mga designer bags at alahas na binili nito upang takpan ang insecurities ng isang kabit na pilit nag-aastangdo niya. Rinig ko sa aking isipan ang pagbasag ng mga mamahaling vase, ang tunog ng pagguho ng kanilang pamilya na mas maingay pa sa anumang bagyo. Ang Hotel Almonte ay nawawalan na ng kliyente dahil sa pangit na serbisyo at walang kaluluwang pagkain. Ang mga review ay puno ng reklamo. Sinasabi nilang ang pagkain doon ay lasang pera at pagkukunwari. Bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Tomas. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang sobre na gawa sa makapal at mamahaling papel. May tatak ng gintong logo ng Hotel Almonte. Inilapag niya ito sa aking mesa nang dahan-dahan. Tila ba ito ay isang bombang sasabog anumang oras. Binuksan ko ang sobre. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Estrella ay sumingaw mula sa papel. Isang amoy na nagpabalik sa akin sa mga panahong pinapatayo niya ako sa sulok habang kumakain sila ng hapunan. Ito ay isang imbitasyon, isang desperadong pakiusap. Gusto nilang kunin ang serbisyo ni Madam A para sa Grand Anniversary Ball ng hotel. Handa silang magbayad ng kahit magkano para lang maisalba ang natitirang dangal ng kanilang pangalan. Hindi nila alam na ang kanilang tagapagligtas ay siya ring magiging berdugo nila. Napangiti ako ng mapait habang hinahaplos ang magaspang na texture ng papel. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ko. Ang entablado ay handa na para sa aking pagbabalik. Tumingin ako kay Tomas na matiyagang naghihintay ng aking desisyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nagtatanong kung handa na ba talaga akong harapin ang mga multo ng aking nakaraan. Tumango ako ng marahan at kinuha ang aking fountain pen. Sa likod ng imbitasyon, isinulat ko ang aking sagot. Hindi ko tinanggap ang kanilang pera bilang down payment. Ang hiningi ko ay ang buong kontrol sa kusina at sa menu ng gabing iyon. Gusto kong ako ang magdikta ng bawat lasa na papasok sa kanilang bibig. Ibinalik ko ang sobre kay Tomas at sinabi sa kanya na ipadala na ito. Tinanggap ko ang imbitasyon, hindi para iligtas sila, kundi para ihain sa kanila ang huling hapunan na hinding-hindi nila makakalimutan. Sisingilin ko sila at ang bayad ay hindi salapi, kundi ang bawat patak ng luhang iniluha ko at ng aking anak sa lansangan. Bumaba ako sa itim na sasakyan sa harap ng pamilyar na entrada ng Hotel Almonte. Ang dating Althea na nakayuko at nahihiyang pumasok sa main entrance dahil sa suot niyang lumang tsinelas ay wala na. Ngayon, suot ko ang isang itim na designer dress na yumayakap sa aking katawan at ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng malaking salamin. Ang aking buhok na dati ay laging nakapusod ng mahigpit
para hindi tumakas habang nagwawalis, ay nakalugay na ngayon sa malalambot na alon na humahalik sa aking balikat. Ang bawat hakbang ng aking stiletto sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Sinalubong ako ng manager ng hotel, si Mr. Gomez, na yumuko ng mababa. Isang taong dati ay sinisigawan ako kapag nagdadala ako ng baon para kay Victor. Hindi niya ako nakilala. Paano nga naman niya makikilala ang babaeng dati itinuturing nilang anino lamang? Para sa kanila, si Madam A ay isang misteryosong diyosa ng kusina na dumating upang iligtas ang kanilang lumulubog na barko. Dinala nila ako sa executive lounge kung saan naghihintay ang pamilya Almonte. Sa pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang isang eksenang puno ng tensyon at pagkukunwari. Nakaupo si Victor sa gitna, mukhang pagod at may mga bagong linya sa kanyang noo na hindi ko noon nakita. Si Doña Estrella naman ay abala sa pag-inom ng tsa, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay na may suot na mabibigat na alahas. At si Maribel na nakaupo sa tabi ni Victor, nakatingin sa cellphone at halatang naiinip. Nang pumasok ako, tumahimik ang buong kwarto. Tumayo si Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako, ngunit hindi dahil sa pagkilala, kundi dahil sa paghanga. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagnanasa na noon ay hindi niya kailanman ibinigay sa kanyang asawa. Nakakatawa. Kailangan ko pa palang magbalat kayo para makita niya ako. Nagpakilala ako bilang Madam A. Ang boses ko ay mababa, husky at puno ng awtoridad. Malayo sa boses ng Althea na laging humihingi ng tawad. Inabot ko ang aking kamay kay Doña Estrella. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga palad ay malamig at pawisan. Nagpasalamat siya sa pagtanggap ko sa imbitasyon at tinawag akong biyaya ng langit. Kung alam lang niya na ang kaharap niya ay ang babaeng minsan niyang tinawag na patay gutom at malas. Baka himatayin siya doon mismo. Lumapit si Victor para makipagkamay. Nang magdampi ang aming mga balat, naramdaman ko ang kuryente ng galit na gumapang sa aking veins. Pero nanatili akong kalmado. Inamoy niya ang hangin sa pagitan namin. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ang pabango ko, ang pinaghalong vanilla at cinnamon ay ang tanging bagay na hindi ko binago. Ito ang amoy ng kusina ni tatay. Ang amoy na laging nakakapit sa akin noong kami ay nagsasama pa. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Tila ba may kinakalabit na alaala sa likod ng kanyang isipan. Biglang nagsalita si Maribel. Basag ang kanyang boses sa inis at selos. Tinanong niya kung bakit kailangan pa ng special chef, gayong marami naman daw silang empleyado. Tinitigan ko siya sa likod ng aking salamin. Ang babaeng ito, na nagpanggap na buntis para agawin ang asawa ko, ngayon ay mukhang tuyot at walang buhay. Ang ganda niya ay gawa sa mamahaling makeup, pero ang kanyang kaluluwa ay nabubulok. Sumagot ako ng may halong pahiwatig. Sinabi ko na ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa lasa, kundi tungkol sa kwento. At narito ako para tulungan silang isulat ang huling kabanata ng kanilang kwento. Sa kalagitnaan ng meeting, sinadya kong ihulog ang aking panyo. Agad na yumuko si Victor para pulutin ito. Nang iabot niya ito sa akin, nagkatitigan kami ng matagal. Sa sandaling iyon, inalis ko saglit ang aking salamin para punasan kunwari ang dumi sa lente. Nakita niya ang aking mga mata, ang mga matang dati laging lumuluha. Dahil sa kanya, natigilan siya. Binitawan niya ang panyo na parang napaso. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka at narinig ko ang mahina niyang bulong. Tila ba tinatanong niya ang hangin kung bakit pamilyar ang titig na yon. Ngumiti ako ng matipid, sinuot muli ang salamin at nagpasalamat. Hiniling ko kay Victor na ipagtimpla ako ng tubig dahil uhaw na uhaw ako sa biyahe. Ito ay isang utos, hindi pakiusap. At sa gulat ng lahat, lalo na ni Doña Estrella at Maribel,
Sumunod si Victor. Ang aroganteng CEO ay tumayo, kumuha ng pitsel at nagsali ng tubig para sa akin. Habang pinapanood ko siyang gawin ang bagay na ako ang laging gumagawa para sa kanya noon, ang pagsisilbi, naramdaman ko ang kakaibang satisfaksyon. Ang dating hari ay nagiging utusan na ngayon sa sarili niyang kastilyo. Ngunit ang tensyon ay hindi natatapos doon. Nang abutin ko ang baso, sinadya kong idikit ang aking daliri sa kanyang palad. Naramdaman ko ang kanyang panginginig. Tumingin siya sa akin, litong-lito, takot at sabik. Alam kong nagsisimula na siyang magduda at iyon mismo ang gusto ko. Ang pagdududa ay lason na dahan-dahang papatay sa kanyang kapayapaan. Ang kusina ng Hotel Almonte ay naging entablado ng aking tahimik na paghihiganti. Ito ang araw ng food tasting, isang mahalagang ritual bago ang malaking gabi. Sa harap ko ay nakaupo ang 3 taong sumira ng buhay ko. Si Victor, si Doña Estrella, at si Maribel. Inihanda ko ang mga pagkaing hindi lang bubusog sa kanilang tiyan, kundi gigising sa mga multo ng kanilang konsensya. Ang unang kurso ay inihain ng mga waiter ng sabay-sabay. Ito ay sinigang na hipon sa sampalok. Simple, tradisyonal, ngunit merong isang sangkap na hindi nila inaasahan. Ginamit ko ang mismong klase ng maasim na sampalok na tumutubo sa likod bahay ng mansyon nila, ang puno, kung saan ako madalas utusan ni Doña Estrella na umakyat kahit tirik ang araw para lang makuha ang pinakamaasim na bunga para sa kanyang tanghalian. Pinanood ko silang humigop ng sabaw. Nakita ko ang agarang reaksyon sa mukha ni Doña Estrella. Napapikit siya at ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang lalamunan. Ang asim na yon ay hindi lang basta asim. Ito ay lasa ng kanyang kalupitan. Tumingin siya sa akin nang may pagdududa. Tila ba nagtatanong kung paano ko nakuha ang eksaktong lasa na yon na matagal na niyang hinahanap mula nang palayasin niya ako. Ngumiti lang ako ng matamis at sinabing ang sikreto ay nasa pagpili ng tamang bunga sa tamang panahon. Isang patalinghaga sa kung paano niya ako pinili noon para apihin at itapon. Para naman sa main course, inilabas ko ang kare-kare. Ito ang paborito ni Victor. Ngunit alam kong may isang bagay na laging pinag-aawayan nila ni Maribel tungkol sa ulam na ito. Ayaw ni Maribel ng bagoong. Nandidiri siya sa amoy nito. Kaya noon, palaging pinipilit ni Victor na kumain ng kare-kare na walang bagoong para lang mapagbigyan ng kapritsyo ng kanyang kabit. Pero ako, alam ko ang totoo. Alam kong mahal na mahal ni Victor ang bagoong na gawa sa alamang ng Batangas, iyong maanghang at manamis-namis. Kaya inihain ko ito sa kanya, kumpleto sa espesyal na bagoong na ako mismo ang nagtimpla. Nang makita ito ni Victor, parang bata siyang nakakita ng regalo. Agad siyang sumubo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang tunay na kasiyahan sa kanyang mga mata. Napapikit siya at napahinga ng malalim. Tila ba ninanamnam niya ang lasa ng tahanan na matagal na niyang nawala. Ang sarap, bulong niya, hindi sa akin, kundi sa sarili niya. Ganito ang luto ng dati kong kakilala. Sa kabilang banda, si Maribel ay hindi ginalaw ang kanyang pagkain. Ang amoy ng bagoong ay nagpasama ng kanyang mukha. Nagsimula siyang magreklamo na ang baho raw ng kusina na parang palengke. Sinabi niyang hindi bagay sa isang 5-star hotel ang ganitong klaseng pagkain. Sa bawat reklamo niya, nakikita ko ang pagkuyom ng panga ni Victor. Ang dating lambing niya kay Maribel ay napapalitan na ng inis. Ang pagiging maarte ni Maribel, na dati ay cute para sa kanya, ngayon ay nagiging sagabal na sa kanyang kaligayahan. Nagkaroon ng tensyon sa mesa. Sinaway ni Victor si Maribel sa harap ng mga staff. Sinabi niyang huwag itong maging ignorante sa sariling kultura. Nanlaki ang mata ni Maribel. Ito ang unang beses na pinahiya siya ni Victor dahil lang sa pagkain. At dahil lang sa isang bagoong na inihanda ng isang estranghera. Tumayo ako sa gilid, nakahalokip-kip, pinapanood ang bitak na unti-unting lumalaki.
sa kanilang relasyon. Ito ang kapangyarihan ng pagkain. Kaya nitong pag-isahin ang mga tao o kaya nitong pagwatak-watakin sila gamit ang mga alaalang nakakabit dito. Biglang tumunog ang cellphone ni Maribel. Nakita kong mabilis niya itong tinago at tumingin sa paligid ng may kaba. Nagpaalam siyang mag-CR saglit. Sinundan ko siya ng tingin at napansin kong hindi siya sa CR pumunta kundi sa fire exit. Isang hinala ang nabuo sa isip ko. Sino ang tinatawagan niya ng patago sa kalagitnaan ng trabaho? Bumalik ako sa kusina para maghanda ng dessert, ngunit hindi nagtagal ay bumukas ng padabog ang pinto. Si Maribel. Pumasok siya na parang bagyo. Ang mukha ay pula sa galit. Lumapit siya sa akin at dinuro ako. Sino ka ba talaga? Sigaw niya. Bakit alam mo ang lahat ng gusto niya? Bakit pamilyar ka? Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko lang ang paghiwa ng mangga para sa dessert. Ang katahimikan ko ay lalong nagpainit ng kanyang ulo. Hinawakan niya ang braso ko para iharap ako sa kanya. Sa lakas ng kanyang puwersa, tumaas ang manggas ng aking chef's jacket. Doon, sa aking kanang pulso, ay tumambad ang isang mahabang peklat. Ito ang peklat mula sa mainit na mantika na tumalsik sa akin noong ipagluto ko sila ng hapunan. 5 taon na ang nakararaan. Ang gabing aksidente akong natulak ni Maribel dahil nagmamadali siyang umalis kasama si Victor. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Binitawan niya ang aking braso at umatras. Tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa takot at gulat. Ikaw. Bulong niya. Ang boses ay garalgal. Ikaw yon, Althea? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi umaabot sa mata. Isang nangiting nagsasabing, huli ka na. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay biglang nabasag, hindi dahil sa pagbagsak ng mga kagamitan, kundi dahil sa matinis na tili ni Maribel. Ang pangalang binanggit niya, ang dati kong pangalan, ay lumutang sa hangin na parang isang mabigat na usok. Nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa akin, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkamuhi. Ngunit hindi ako natinag. Ipinagpatuloy ko ang paghiwa ng sibuyas, ang bawat galaw ng aking kutsilyo sa chopping board ay may ritmo ng isang taong may hawak sa sarili niyang tadhana. Hindi ko siya sinagot. Ang aking katahimikan ay isang pader na hindi niya kayang tibagin. Nagsimulang magwala si Maribel. Tinawag niya ang mga security. Tinawag niya si Victor. Paulit-ulit niyang isinisigaw na ako ay isang impostora, na ako ang multo ng nakaraan na bumalik para sirain sila. Ang kanyang boses ay pumapalahaw sa buong kusina, dahilan upang matigil sa pagtatrabaho ang lahat ng staff. Tumingin sila sa amin ng may pagtataka. Nakikita nila ang sopistikadong si Madam A na payapang nagtatrabaho habang ang fiancé ng may-ari ay nagmumukhang baliw sa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay dumating si Victor at Doña Estrella, kasunod ang mga gwardya. Naabutan nila si Maribel na halos sabunutan na ang sarili sa galit habang ako naman ay kalmadong pinupunasan ang aking kutsilyo gamit ang malinis na tela. Agad na lumapit si Maribel kay Victor. Hinawakan ito sa braso ng mahigpit at pinilit na tingnan ako. Giit niya, ako raw si Althea, ang babaeng pinalayas nila noon. Ngunit nang tumingin si Victor sa akin, ang nakita lang niya ay isang estrangherang may matikas na tindig at mamahaling chef's uniform, malayo sa imahe ng Althea na kilala niya, iyong babaeng laging amoy pawis at nakayuko sa takot. Tumingin si Victor kay Maribel nang may halong inis at pagkadismaya. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang paghuhusga. Para sa kanya, ito ay isa na namang eksena ng selos ni Maribel, isang bagay na madalas nitong gawin kapag nakakaramdam ng inseguridad. Pinaalis ni Victor ang mga staff para mag-usap kami ng pribado. Lumapit siya kay Maribel
at pilit itong pinakalma, ngunit may diin ang kanyang bawat salita. Sinabi niyang imposible ang mga paratang nito dahil si Althea ay matagal nang wala sa buhay nila at ang kaharap nila ay isang tanyag na chef na iginagalang sa ibang bansa. Si Doña Estrella naman ay umirap at nagpaypay ng mabilis, sinasabing ang cheap ng inaasal ni Maribel at nakakaya ito sa mga bisita ng hotel. Sa puntong yon, nakikita ko ang pagguho ng mundo ni Maribel. Walang naniniwala sa kanya. Ang kanyang katotohanan ay nagmukhang kasinungalingan sa harap ng aking perpektong pagbabalat kayo. At kapag ang isang tao ay wala ng makapitan, kumakapit ito sa patalim. Nang lumabas saglit ang mag-ina para asikasuhin ang isang tawag, naiwan si Maribel sa kusina. Akala niya ay wala nang nakakakita sa kanya. Mula sa aking pwesto sa dilim, nakita ko siyang pasimpleng lumapit sa malaking kaldero ng sopas na inihahanda para sa VIP guests. Mula sa kanyang bulsa, may nilabas siyang maliit na bote. Alam ko kung ano iyon, gamot pampasuka. Sa kanyang desperasyon, handa niyang sirain ang reputasyon ko kahit na ang kapalit nito ay ang pagbagsak ng gabing pinaghandaan ng mismong pamilya ng asawa niya. Akmang ibubuhos niya ang laman ng bote nang biglang may humawak ng mahigpit sa kanyang pulsuhan. Si Tomas. Lumabas siya mula sa anino, tahimik at matikas. Sa kanyang kabilang kamay ay hawak niya ang kanyang cellphone at nakarecord ang bawat galaw ni Maribel. Namutla si Maribel, tila ba naubusan ng dugo ang kanyang mukha. Binitawan ni Tomas ang kanyang kamay ng padabog. Ang bote ay nahulog sa sahig, gumulong at huminto sa tapat ng aking sapatos. Pinulot ko ito at tinitigan bago ako dahan-dahang lumapit sa kanya. Amoy na amoy ko ang kanyang takot na humahalo sa kanyang mamahaling pabango. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tenga at bumulong gamit ang boses na kasing lamig ng yelo. Sinabi ko sa kanya na alam ko ang lahat. Alam ko na ang batang ipinagmamalaki niya noon ay hindi kay Victor. Alam ko ang kanyang mga lihim na tawag at alam ko kung sino ang tunay na ama ng bata. Nanigas si Maribel. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at kapos. Tumingin siya sa akin, hindi na bilang kaaway na kaya niyang durugin, kundi bilang isang taong may hawak sa leeg niya. Nginitian ko siya. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. Isang ngiti ng taong nakatikim na ng tagumpay bago pa man ihain ang main course. Sinabi ko sa kanya na hawak ko ang kanyang buhay sa aking mga palad. Kung gusto niyang manatiling Mrs. Almonte to be, kailangan niyang lunukin ang kanyang mga salita at sumunod sa bawat utos ko sa kusinang ito. Tumango siya habang ang mga luha ng pagkatalo ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Biglang bumukas ang pinto ng malakas at pumasok si Victor. Naabutan niya si Maribel na umiiyak sa gilid. Ang akala niya ay nag-iinarte na naman ito at gumagawa ng gulo sa kusina ng kanilang mahalagang bisita. Walang sabi-sabing dumapo ang palad ni Victor sa pisngi ni Maribel. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kusina. Napaupo si Maribel sa sahig. Hawak ang kanyang pisngi. Gulat na gulat sa ginawa ng lalaking nangako sa kanya ng langit at bituin. Nakatayo lang ako at pinanood ang lahat. Dati, noong ako ang nasa posisyon ni Maribel, iniyakan ko ang bawat pananakit ni Victor. Pero ngayon, habang nakikita ko ang pagmamalupit niya sa babaeng ipinalit niya sa akin, wala akong naramdamang tuwa, wala ring awa. Ang tanging naramdaman ko ay matinding pandidiri. Pandidiri sa lalaking ito na ang tanging alam na paraan para magpakita ng kapangyarihan ay ang manakit ng babae. Tumingin sa akin si Victor, hinihingal, at humingi ng paumanhin sa iskandalo ng kanyang asawa. Iintamdahin mo. Ngumiti lang ako ng tipid, habang sa loob-loob ko ay sinasabi ko, umpisa pa lang yan, Victor. Umpisa pa lang. Ang grand ballroom ng Hotel Almonte
ay naliligo sa ginintuang liwanag ng mga dambuhalang chandelier. Ang bawat mesa ay napapalamutian ng mga sariwang bulaklak at kumikinang na kubyertos. Sa entablado, isang string quartet ang tumutugtog ng malamyos na musika na pilit tinatakpan ang mga pekeng ngiti at desperadong bulungan ng mga bisita. Ito ang gabi ng kanilang anibersaryo, ang gabi kung saan ipapakita ng pamilya Almonte sa buong mundo na sila ay matatag pa rin. Kahit na sa loob-loob nila ay unti-unti na silang gumuho na parang kastilyong buhangin. Nakatayo ako sa dilim sa gilid ng entablado, pinapanood ang lahat. Nakita ko si Victor na nakikipagkamay sa mga investor. Ang kanyang ngiti ay pilit at ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Si Doña Estrella naman ay parang isang reyna sa kanyang trono, nakasuot ng puting bestida. Iwinawagayway ang kanyang pamaypay na para bang siya pa rin ang nagahari sa alta sosyedad. At si Maribel, na nakakapit sa braso ni Victor, ay mukhang manika na walang buhay. Ang kanyang mga mata ay mailap, palaging sumusulyap sa direksyon ng kusina na para bang natatakot sa multong nagmumula roon. Dumating na ang oras para sa main course. Sa hudyat ng event coordinator, pumasok ang isang hilera ng mga waiter, bawat isa ay may dalang bandehado na may takip na pilak. Nang sabay-sabay nilang itaas ang mga takip, isang kolektibong paghanga ang narinig mula sa mga bisita. Sa gitna ng bawat mesa ay isang buong lechon de leche. Ang balat ay makintab at mamula-mula sa perpektong pagkakaluto. Ngunit may isang detalye na ako lang ang nakakaalam ng tunay na kahulugan. Sa ibabaw ng malutong na balat ng bawat lechon ay masining na inukit ang isang salita, dangal. Matapos ang masigabong palakpakan, tumayo si Victor sa entablado upang ipakilala ang henyo sa likod ng piging. Ipinagmalaki niya si Madam A, ang misteryosong chef, na mag-aangat muli sa pangalan ng kanilang hotel. Huminga ako ng malalim bago humakbang papalabas sa liwanag. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Naglakad ako nang may kumpiyansa patungo sa mikropono. Nagpasalamat ako sa pamilya Almonte sa kanilang tiwala at sinabi ko na bilang regalo, naghanda ako ng isang maikling video presentation na nagpapakita ng aking culinary journey at ang inspirasyon sa likod ng menu ngayong gabi. Nagsimula ang video sa malaking screen sa likod ko. Sa umpisa, puro magagandang imahe lang ng mga sariwang sangkap mula sa farm ni Tomas. Mga kamay na nagmamasa ng harina, apoy na lumiliyab sa kalan. Ang lahat ay mukhang normal. Ngunit dahan-dahan, nag-iba ang tono ng musika. Ang isang shot ng aking kamay na pumipirma sa kontrata sa hotel ay biglang nag-fade at napalitan ng isang close-up shot ng isang dokumento. Ang deed of donation na pinirmahan ko noon, kasunod ng mga pekeng financial statement na ginamit ni Victor para makakuha ng loan sa bangko. Isang bulungan ang nagsimulang kumalat sa buong ballroom. Sunod na lumabas ang mukha ni Maribel sa screen, nagsasalita tungkol sa pagiging tunay. Ngunit ang kanyang boses ay napalitan ng isang audio recording. Ang boses niya habang kinukumpirma kay Tomas na hindi si Victor ang ama ng kanyang dinadala. Ang bulungan ay naging ugong. Nakita ko ang mga investor na nagtitinginan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabahala at galit. Tumingin ako sa mesa ng mga Almonte. Si Victor ay namumutla. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Si Maribel naman ay nakayuko. Tinatakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ngunit si Doña Estrella ang pinakamasakit tingnan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang pamaypay na hawak niya ay bumagsak sa sahig. Ang huling eksena sa video ay isang lumang litrato. Ang litrato ng aking ama, nakatayo sa harap ng kanyang maliit na karinderya sa Batangas, nakangiti ng buong pagmamalaki. At sa ilalim nito ay isang simpleng tanong, ano ang lasa ng ninakaw na dangal? Sa sandaling iyon,
Nabitawan ni Doña Estrella ang kanyang kopita ng red wine. Ang alak ay tumapon sa kanyang puting bestida, kumakalat na parang mantsa ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at dahan-dahan siyang natumba sa kanyang upuan. Nawalan ng malay, nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagsitayuan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, nanatili akong nakatayo sa entablado, kalmado. Dahan-dahan kong inalis ang aking salamin. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Victor, mga matang puno ngayon ng takot, gulat at pagsisisi. Hinawakan ko ang mikropono at nagsalita sa huling pagkakataon. Ang aking boses ay malinaw at matatag, sapat lang para marinig niya sa gitna ng kaguluhan. Kamusta ang lasa ng hapunan natin ngayong gabi? Dati kong asawa. Ang huling salita ko ay nanatiling nakalutang sa ere, mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Ang dating maingay na bulungan sa ballroom ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng isang malakas na pagsabog ng kaguluhan. Ang mga investor ay nagsitayuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Sabay-sabay na kinukompronta si Victor na nooy hindi na makagalaw sa tabi ng kanyang ina na walang malay. Ang mga waiter ay nagkakagulo, hindi alam kung sino ang unang tutulungan. Ang musika ay biglang natigil at ang tanging maririnig na lang ay ang mga sigawan at ang pag-uurungan ng mga silya sa sahig. Sa gitna ng lahat ng ito, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang ilang mga unipormadong lalaki, mga pulis mula sa Economic Crime Division na may dalang mga dokumento. Isang hudyat mula sa aking kaibigang reporter na si Lila. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Almonte ay hindi na isang pribadong iskandalo. Ito na ay isang pampublikong paglilitis. Nakita ko si Victor na tila ba binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang naglaho na parang bula. At ang lumabas ay ang tunay niyang kulay. Isang duwag. Iniwan niya ang kanyang ina na inaasikaso ng mga medik at tumakbo papunta sa akin sa entablado. Lumuhod siya sa aking harapan. Hinawakan niya ang laylayan ng aking bestida. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Umiiyak siya. Isang uri ng pag-iyak na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Isang pag-iyak ng isang taong wala ng matakbuhan. Humingi siya ng tawad. Isinisi niya ang lahat kay Maribel. Sinasabing nilinlang lang siya nito. Isinisi niya ang lahat sa kanyang ina. Sinasabing sunod-sunuran lang siya. Sa bawat salita niya, lalo akong nakakaramdam ng pandidiri. Walang pag-ako sa kasalanan. Puro paghuhugas kamay. Althea, please, tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya. Para sa pinagsamahan natin, para sa anak natin. Sa pagbanggit niya sa aming anak, isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking buong katawan. Binitawan ko ang mikropono sa stand nito. Yumuko ako ng bahagya, hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para maging malinaw ang bawat salitang sasabihin ko. Wala na tayong pinagsamahan, Victor. Bulong ko. Sapat lang para marinig niya. At ang anak na tinutukoy mo ay ang anak ko, na tinangka mong gutumin at hayaang mamatay sa gitna ng ulan. Huwag mo siyang gamitin para iligtas ang sarili mo. Tumayo ako ng tuwid at marahan kong hinila ang aking bestida mula sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga daliri ay bumagsak sa sahig, walang lakas. Nang makita niyang wala siyang makukuhang awa mula sa akin, ang kanyang desperasyon ay naging galit. Tumayo siya at ibinaling ang kanyang puot kay Maribel, na nooy nakaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Sinugod niya ito at hinablot sa braso. Pilit na itinayo. Sinisigawan niya ito, tinatawag na ahas at manloloko. Itinulak niya ito palayo sa kanya ng buong puwersa, dahilan upang matumba si Maribel sa paanan ng mga pulis. Wala nang natirang glamour sa kanya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay lukot, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at kumakalat na makeup. Ang babaeng minsang naging dahilan ng aking pagkasira ay ngayon ay isang basahan sa sahig
na pinandidirihan ng lahat. Habang isinasakay si Doña Estrella sa stretcher, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Nakita niya ako. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging pagkalito at pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang reyna ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang trono. Tinalikuran ko ang lahat ng kaguluhan. Bawat hakbang ko palayo sa entablado ay parang isang paghakbang palayo sa 5 taon ng sakit at pighati. Hindi ko na sila nilingon pa. Ang kanilang mga sigaw, ang kanilang pag-iyak, ang mga kumikinang na ilaw mula sa kamera ng mga press. Lahat ng yon ay unti-unting humina sa aking likuran. Ang anino ko sa ilalim ng ilaw ng ballroom ay mahaba at tuwid. Ang anino ng isang babaeng malaya na. Sa paglabas ko sa exit door sa gilid ng ballroom, sumalubong sa akin ang tahimik na hallway at ang matiyagang paghihintay ni Tomas. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ako. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tapos na ba? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumango ako. Tapos na. Ngunit sa pagsabi ko noon, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa akin. Ito na yon. Ang paghihiganting matagal kong pinlano ay natupad na. Ngunit bakit sa halip na kasiyahan, ang nararamdaman ko ay isang malawak na espasyo sa loob ng aking dibdib? Isang katahimikan, isang kawalan. Ngayong wala na ang galit na nagpaninga sa akin sa loob ng maraming taon, ano na ang susunod? Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ng mga Almonte ay unti-unting humina, na parang alon na bumabalik sa dagat matapos ang isang malakas na hagupit sa dalampasigan. Sa tulong ng mga abogado ni Tomas, nakuha ko ang malaking parte ng shares ng Hotel Almonte sa napakababang halaga noong ito ay nasa bingit ng pagkalugi. Ngunit hindi ko ito tinanganan. Ipinasa ko agad ang pamamahala sa isang professional management team. Ang hotel na yon ay isang masuliyom ng masasamang alaala at ayokong maging tagapagbantay ng mga puntod. Bumalik ako sa aking tahanan sa Tagaytay, sa aking kusina. Ngunit may nag-iba. Ang apoy sali sa aking kalan ay hindi na kasing init ng dati. Ang paghihiganti na nagsilbing panggatong ko sa loob ng 5 taon ay naubos na. Ang natira na lamang ay abo at ang malamig na pakiramdam ng kawalan. Para akong isang sundalong umuwi mula sa giyera, nanalo, ngunit hindi alam kung paano muling mamuhay ng payapa. Isang hapon, habang nakatulala ako sa bintana at pinapanood ang paglubog ng araw, naramdaman ko ang maliliit na braso na yumakap sa aking bewang mula sa likuran. Si Isla. 8 taong gulang na siya ngayon at ang kanyang mga mata ay may parehong kinang ng mga bituin tulad ng sa aking ama. Mama, may drawing ako para sa'yo, bulong niya. Ipinakita niya sa akin ang isang papel. Nakaguhit doon ang isang babaeng nakasuot ng cape na parang superhero. Pero sa halip na maskara, mayroon itong suot na chef's hat. Sa isang kamay nito ay hawak niya ang isang sandok at sa kabila naman ay isang maliit na bata. Sa ilalim ay nakasulat sa hindi pa perpektong pagkakasulat, "Si Mama, ang aking superhero." Sa sandaling iyon, isang bagay ang natunaw sa loob ng aking nagyayelong puso. Niyakap ko siya ng mahigpit. Isinubsob ko ang aking muka sa kanyang buhok na amoy araw at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang matagal kong kinimkim. Hindi ito luha ng pighati o galit, kundi luha ng paglaya. Ang drawing na yon ang nagsampal sa akin ng katotohanan. Hindi ako naghiganti para sa sarili ko. Lumaban ako para sa kanya. Lumaban ako para mabigyan siya ng buhay kung saan hindi niya kailangang maranasang maging anino-nino man. Ako nga ang kanyang superhero. Gabi na nang dumating si Tomas, naabutan niya akong nakaupo sa veranda, yakap-yakap pa rin ang drawing ni Isla. Hindi na ako umiiyak. Isang payapang ngiti na ang nakapinta sa aking mga labi. Umupo siya sa tabi ko,
Hindi nagsasalita. Hinahayaan lang akong damhin ang katahimikan ng gabi. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Althea? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malumanay na humahalo sa simoy ng hangin. Umiling ako. Hindi ko pala alam kung ano ang hinahanap ko, Tomas. Ang alam ko lang ay kung ano ang tinatakbuhan ko. Tumingin ako sa kanya. Salamat sa lahat. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Tinitigan niya ako ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tila ba nakikita ang pinakatago-o-tago kong mga sugat. Mula pa noong unang araw na natikman ko ang laing mo sa karinderya, alam ko nang hindi ka ordinaryo. Sabi niya, alam kong may apoy sa loob mo na pilit nilang pinapatay. Ang ginawa ko lang ay bigyan ka ng hangin para muling magliyab. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay binitawan ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Mahal kita, Althea, sabi niya, simple at direkta. Mahal na kita mula pa noon, hindi dahil sa galing mong magluto, kundi dahil sa tapang mong mabuhay kahit na ninakaw na sayo ang lahat ng lasa. Natigilan ako. Ang puso ko, na matagal nang manhid, ay biglang nakaramdam ng isang kaba na hindi pamilyar. Isang kaba na hindi galing sa takot, kundi sa isang bagay na mas delikado, pag-asa. Pero kasabay nito ay ang takot. Ang takot na masaktan muli. Tomas, ako. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Natatakot ako. Hindi niya hinawakan ang aking mga kamay. Sa halip, ngumiti lang siya ng malungkot. Alam ko, kaya hindi kita minamadali. Maghihintay ako, Althea, kahit gaano katagal. Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Sumunod ako. Nagugutom na ako. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman ng tunay. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng itlog at bawang. Si Tomas ay sumandal lang sa hamba ng pinto. Pinapanood ako. Habang nagpiprito ako ng itlog, ang simpleng amoy ng bawang na nagsasayaw sa mainit na mantika ay tila ba gumising sa isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog. Walang komplikadong teknik, walang pressure. Isang simpleng itlog lang para sa isang simpleng hapunan. Inilagay ko ito sa kanin at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, sumubo ako ng pagkain na may kasamang saya, hindi galit. Ang alat ng tuyo, ang linamnam ng itlog, ang anghang ng bawang. Lahat ay malinaw. Lahat ay masarap. Ang panlasa ko ay bumabalik na. Nang matapos kaming kumain sa katahimikan, isang motor ang huminto sa tapat ng aming gate. May iniabot na sobre ang isang mensahero, isang opisyal na sulat mula sa Bureau of Corrections. Nanginginig kong binuksan ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing ito kay Victor. Maikli lang ang nakasulat. Isang pakiusap. Gusto niya raw akong makausap sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa bilibid. Hawak ko ang papel at kasabay ng pagbabalik ng aking panlasa ay ang pagbabalik ng pait ng nakaraan. Handa na ba akong harapin siya? Hindi bilang kaaway, kundi bilang isang taong malaya na. Ang mga pader ng bilangguan ay may sariling lamig na tumatagos hanggang sa buto. Ang amoy sa loob ay pinaghalong luma, pawis at Lysol. Isang amoy na kumakapit sa damit at sa alaala. Umupo ako sa isang plastic na upuan sa visiting area na pinaghihiwalayan lamang ng isang makapal na salamin mula sa kabilang kwarto. Bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng pagsisisi at mga nasayang na pagkakataon. Ilang minuto akong naghintay sa katahimikan bago bumukas ang pinto sa kabilang panig. Pumasok si Victor, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng preso. Ang dating arogansya sa kanyang mga balikat ay wala na, napalitan ng pagkakuba. Ang kanyang buhok ay mas manipis na ngayon at may mga puting hibla na. Ang kanyang balat ay nawalan ng kulay. Ang lalaking minsang naging sentro ng aking mundo ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Umupo siya sa tapat ko.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkatitigan kami ng walang pagkukunwari. Wala nang galit sa aking dibdib. Wala na ring pagmamahal. Ang tanging naroon ay isang malawak na kapatagan ng katahimikan. Siya ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Salamat sa pagdating mo. Tumango lang ako bilang sagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ano pa nga ba ang dapat sabihin sa isang taong kumuha ng lahat sa'yo? Nagpatuloy siya. Wala akong ibang hihingin, Althea. Alam kong wala akong karapatan. Gusto ko lang, gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Para sa lahat ng ginawa ko. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Mga kamay na puno ng kalyo mula sa trabaho sa loob ng kulungan. Gabi-gabi, sa loob ng selda, wala akong ibang nakikita kundi ang mukha mo noong gabing iyon. Basang-basa sa ulan. Yakap-yakap ang anak natin. Iyon ang impyernong habambuhay kong dadalhin. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ako naantig. Ang mga luha niya ay para sa sarili niya, hindi para sa akin. Kamusta? Kamusta na si Ihla? Tanong niya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang tunay na emosyon sa kanyang boses, isang tunay na pagsisisi. Mabuti siya. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado at matatag. Malusog siya, masaya at matalino. Tumango-tango siya at isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti naman. Sigurado akong mabuti siyang ina. Tumahimik kami muli. Ito na ang sandali. Ang sandali para palayain ang huling tanikala na nagdurugtong sa akin sa nakaraan. Victor, sabi ko, at tiningnan niya ako ng diretsyo. Hindi na kita kinamumuhian. Hindi na ako galit. Nakita ko ang pag-asa na bahagyang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit ipinagpatuloy ko. Dahil ang pagkamuhi ay nangangailangan ng enerhiya at hindi ka nakarapat-dapat sa enerhiya ko. Ang bahagyang pag-asa sa kanyang mukha ay dahan-dahang namatay at napalitan ng pagtanggap. Isang masakit na pagtanggap sa katotohanan. Iyon ang pinakamasakit na parusa. Ang hindi na maging mahalaga sa taong minsan mong sinaktan ng lubos. Ang maging isang alaala na lang na ayaw ng balikan. Tumayo na ako. Paalam, Victor. Bago ako tuluyang tumalikod, may inilapag ako sa maliit na drawer na nag-uugnay sa aming 2 kwarto. Isang maliit na Tupperware. Ano yan? Tanong niya. Adobo. Sagot ko. Ang paborito mo. Iyan na ang huli. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Naglakad ako palabas ng visiting area. Ang bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Hindi ko narinig ang pagbukas niya ng drawer. Hindi ko na kailangang malaman kung ano ang kanyang reaksyon. Tapos na. Sa paglabas ko sa malaking bakal na gate ng bilangguan, sinalubong ako ng sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Pinuno ang aking baga ng hangin ng kalayaan. Ang hangin sa labas ay mas matamis. Ang langit ay mas bughaw. Tumingala ako at ngumiti. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Tomas. Nang sagutin niya ito, simple lang ang sinabi ko. Gutom na ako. Tara, kumain tayo. Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng init at pag-unawa. At alam ko, sa sandaling iyon, na ang susunod na kabanata ng aking buhay ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbuo muli ng mga bagong alaala. Mga alaalang may lasa ng pag-asa at tunay na pagmamahal. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang mga sugat na minsan kong inakalang habambuhay kung dadalhin ay dahan-dahang naghilom at naging mga peklat na lamang na nagsisilbing paalala ng aking katatagan. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng isang kusinang puno ng tawanan at pag-asa. Ito ang Althea's Ladle, ang aking libreng culinary academy para sa mga single mother na tulad ko.
Mga babaeng sinubok ng tadhana, ngunit hindi sumukong lumaban. Ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng sariwang tinapay na kaluluto lang, ng ginigisang bawang at sibuyas at ng matamis na halimuyak ng kanilang mga pangarap. Wala nang masasarap pa sa amoy na ito. Ang mga balita tungkol sa nakaraan ay dumarating na lamang na parang malayong bulong. Minsan, may nagkwento sa akin na nakita raw nila si Maribel. Nagtatrabaho ito ngayon bilang isang guest relations officer sa isang madilim at maingay na bar sa Ermita. Ang dating makinis niyang balat ay tuyot na raw sa ilalim ng makapal na make-up at ang kanyang mga mata ay wala ng kinang, napalitan ng pait at pagod sa tuwing mag-aabot ito ng malamig na bote ng serbesa sa mga parokyano. Hindi ako nakaramdam ng tuwa, kundi ng awa. Awa sa isang kaluluwang naligaw sa paghahanap ng halaga sa maling mga bagay. Si Doña Estrella naman, ayon sa huling balita, ay nasa isang maliit na nursing home sa probinsya. Ang kanyang isip daw ay tuluyan ng bumalik sa nakaraan. Araw-araw, nakaupo lang daw siya sa kanyang rocking chair, nakasuot ng mga lumang bestida at kinakausap ang sarili tungkol sa mga piging at yaman na matagal nang naglaho. Nakalimutan na siya ng alta sosyedad at maging ng sarili niyang anak na nakakulong pa rin. Siya ang reynang namatay sa kanyang sariling kaharian ng pagkukunwari. Ang pag-iisip ko sa kanila ay biglang naputol nang maramdaman ko ang isang mainit na yakap mula sa likuran. "Mama, luto na po ang sinigang." Masayang sabi ng isang boses na hindi na munti, kundi boses na ng isang dalagita. Humarap ako at niyakap si Isla. Sa edad na 13, abot na niya ang aking balikat. Ang kanyang mga mata ay may parehong determinasyon at saya. Suot niya ang isang apron na may bordang future head chef. "Tikman mo, ma. I think I got the perfect sourness this time," sabi niya nang may pagmamalaki. Sumandok ako mula sa palayok at tinikman ng sabaw. Perpekto. Ang asim ay saktong-sakto, may sipa, pero hindi masakit sa lalamunan. Ito ang asim ng pag-asa, hindi ng pighati. "Mas masarap pa sa luto ko," sabi ko, at nakita ko kung paano namula ang kanyang pisngi sa tuwa. Ang aming hapagkainan sa bahay ay simple lang, gawa sa kahoy na akasya, ngunit ito ang pinakamasayang lugar sa buong mundo para sa akin. Habang naghahanda kami ng pagkain, dumating si Tomas mula sa hardin. May dalang isang basket ng sariwang pinitas na kamatis. Ang kanyang buhok ay may mga puti na rin, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi nagbabago. Isang ngiting nagsasabing, "Nandito lang ako." Inilapag niya ang mga kamatis sa mesa at lumapit sa akin. Hindi niya ako hinalikan. Hinawi niya lang ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa aking mukha. Isang simpleng kilos na mas matamis pa sa anumang halik. "Mukhang masaya ang chef ko ngayon," bulong niya. Ngumiti ako. "Masaya ang buhay, Tomas." Habang kumakain kami, ako, si Isla at si Tomas, ang tunog ng aming mga kutsara at tinidor at ang aming masasayang kwentuhan ang tanging musikang kailangan ko. Pinag-uusapan namin ang mga plano para sa eskwelahan, ang mga pangarap ni Isla na magtayo ng sarili niyang panaderya at ang mga bagong tanim ni Tomas. Ang nakaraan ay hindi na isang multong nagpapahirap sa akin. Ito ay isa na lamang lumang recipe book na nakatago sa baul. Binubuklat ko na lang ito paminsan-minsan, hindi para malungkot, kundi para alalahanin ang mga aral na natutunan ko. Napatawad ko na ba sila? Siguro hindi sa paraang inaasahan ng iba. Pero napatawad ko na ang sarili ko sa pagpayag na saktan nila ako noon. At iyon ang pinakamahalaga. Tiningnan ko ang dalawang taong pinakamamahal ko sa buong mundo na nagtatawanan sa aking harapan. Payapa na ako. Higit pa sa payapa, buo na ako. Ang buhay pala ay parang pagluluto. Minsan, masusunog mo ang sinaing. Minsan, mapapaalat mo ang sabaw. Minsan, masasaktan ka ng talsik ng mantika.
Pero ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito. Huwag na huwag kang matakot na patayin ang apoy. Itapon ang pagkaing hindi na masarap at magsimulang muli. Dahil palagi kang may pagkakataon na magluto ng panibagong putahe. Isang putaheng mas masarap, mas makabuluhan, at may lasa ng tunay na kaligayahan.